Simulat sa pool, ikaw ang gumagastos dahil ikaw ang may magandang trabaho at school buko lang ang asawa mo. Pero dumating ang pagkakataong naging tamad na siya, ayaw magtrabaho, gastador, mapanakit sa asawa at ang lakas ng loobang maghanap ng iba. Matapos makasasa sa pinaghirapan mong pera, iiwan ka na. Ano ang dapat gawin ng sikat at matalinong writer para pagayarin ang mapang-abuso niyang asawa at madusa hanggang kamatayan? At paano umabot sa puntong pinapasok niya ang bote ng alak sa kiki niya para mas sumarara? Welcome back sa PS Rewind. July 5, umaga pa lang, tila pagod na si Nick kaya pumunta siya sa kanyang bar at naisipan agad mag-inom. Bartender dito ang kapatid niyang si Margo. Ngayong araw ay ang 5th wedding anniversary nila ng asawa niyang si Amy at habang nakaupo siya, naalala niya kung paano silang nagkakilala. Nagtatrabaho si Amy bilang writer ng magazine at si Nick naman ay writer ng men's magazine. Nang magtagpo sila sa isang party ay nagharutan agad at nagustuhan ng isa't isa. Naglaplapan sila sa daan at hindi na mapigilan ng nararamdaman, alam na ang sunod niyan. Pero matagal ng panahon yun. Ngayon sa bar, sinabi ni Nick na bawat anibersaryo, nagtatago si Amy ng puzzle na dapat niyang hanapin at inaasahan niyang meron ulit ngayong taon. Pero nang makatanggap siya ng tawag ng kapitbahay na nakawala daw ang pusa nila, napauwi siya nang wala sa oras. At naabutan ang pinto ang nakabukas na. Tinatawag niya si Amy pero walang sumasagot. Pumasok siya sa sala at nakita ang mesang tinaob at basag na at nawawala si Amy. Naalerto siya kaya tinawagan niya ang pulis. Ipinakita ang buong bahay. Natuklasan ni detective ang isang kakaibang mantsa ng dugo sa kusina. Napansin din ang koleksyon ng mga libro ni Amy at humanga siya. Ang hinahanap niya palang asawa ay ang sikat na si Amazing Amy. Flashback. Naalala ni Nick ang isang gabi nang i-launch ang bagong nobelang librong pinamagatang Amazing Amy na naging bestseller at kinagigiliwan ng lahat lalo na sa mga bata. Sa parehong gabi din na nag-propose sa kanya si Nick. Sa police station, pinaalam na ni Rhonda kay Nick na seryoso na ang kaso ng asawa niya. Nag-forensics na sa bahay nila at tinatrack na ang phone at credit cards ni Amy at magkakaroon pa ng press conference bukas. Naguguluhan din si Rhonda dahil halos walang kaalam-alam si Nick sa sarili niyang asawa. Naalala ni Nick noon na minsang pumunta sila sa isang library para maghanap ng libro. Pero sa libog nila ay maski dito ay naisip nilang magbembangan. Diba talentado? Sa gitna ng investigasyon sa bahay, isang marites ang nagpepresenta kay Rhonda na nagpapakilalang malapit na kaibigan ni Amy. Samantala, kinumpirma ng forensics na may mantsa ng dugo ang kusina kaya pinalalim pa ni Rhonda ang investigasyon. Natuklasan din nila na ang buong bahay pala ay nakapangalan lahat kay Amy. Ang bar ni Nick at Margo at ang lahat ay galing sa pera ni Amy. Sa cabinet ng panty ni Amy ay may natagpo ang isang clue. Kinabukasan, nagising si Nick galing sa pagkakalasing. Pinayuhan siya ni Margo na wag nang maligo para magmukhang gising siya buong gabi dahil sa pag-aalala sa kanyang asawa at makita ito sa press conference. Dumating na ang mga magulang ni Amy. Si Nick ang unang nagsalita, nagpakilala at humingi ng tulong na mahanap ang kanyang asawa at nagkamali pa siyang napangiti sa camera. Gumawa pa ng website, hotline at mga grupo ng volunteers ang nanay niya sa sobrang pag-alala. Pagkatapos ay tinanong ang mga magulang tungkol sa dating karelasyon ni Amy. Tulad ni Desi na nag-attempt pang kitilin ang sariling buhay nang hiwalayan siya at isa pang ex na si Tommy. Pagkatapos pinakita ni Rhonda kay Nick ang nakita nilang unang clue. Alam niya agad kung saan ito kaya nasumpungan ang second clue. Pati ang kaduda-dudang red panty. Nang mabasa nila ang second clue ay kinabahan na si Nick pero sinabi niyang hindi niya alam. Agad siyang pumunta sa bahay ng papa niya kung saan ang lokasyon ng susunod na clue at nakuha niya ang third clue pero hindi na gumagana ang alarm code kaya naalerto ang mga pulis sa palibot. Nagulat siya nang si Rhonda ang lumabas na sinusundan pala siya. Tinanong kung ano ang nakita ni Nick pero pinalayas niya sila. Napapaisip si Nick nang basahin ang third clue. Hindi niya mahulaan kung saan nakatago ang fourth clue. Flashback, noong nawala ng trabaho si Nick at nasakto pang napilitan si Amy na ipahiram ang lahat ng ipon niya sa mga magulang niyang nabaon sa utang. Nahirapan silang mag-asawa hanggang sa nadepress si Nick, naging tamad, ayaw magtrabaho at gumagastos pa sa walang katuturan na di nagsasabi sa asawa kaya hindi na nagtitiwala si Amy sa kanya. Lumala pa ito paglipas ng panahon at medyo lumalayo ang agwat nilang dalawa. July 7, 2 araw nang nawawala. Nagtipon ang mga volunteers sa paghahanap kay Amy. Dumating si Nick at tinitingnan siya ng lahat. Nang itanong ni Rhonda kung si Marites ba ay malapit na kaibigan ni Amy, hindi ang sagot ni Nick. May babaeng bigla
biglang lumapit, nagdadalamhati pero haliparot. Saka biglang nagpa-picture kay Nick na bobo, ngumiti pa. Nang ipakita ay nakiusap na burahin ang picture nila kasi hindi maganda. Tumanggi si haliparot tsaka umalis. Nagalit sa kanya ang nanay ni Amy nang makita ito na akala ay nagsasaya pa siya. Kaya todo sorry at paliwanag tuloy si Nick. Nang makita ni Margot si Nick sa balita, nag-aalala siya dahil mukhang hindi siya apektado sa pagkawala ng asawa niya. Pero paliwanag naman ni Nick ay apektado siya. Napapagod lang siya sa mga panghusga sa kanya ng mga tao. Pero gusto niya nang mahanap ang asawa niya. At dapat siya ang paniwalaan ng kapatid niya. Pero ngayong gabi, magpapahinga muna sila. Flashback uli, napalipat sila ng bahay biglaan para maalagaan nila ang nanay ni Nick na may cancer. Napilitang sumama si Amy at hindi na lang siya nagreklamo pero hindi man lang hiningi ni Nick ang permiso niya. Sa unang pagkakataon sa relasyon nila, parang gusto niya na lang maglaho. Bago matulog, nakatanggap ng tawag si Nick mula sa kabit niya nga si Andy. Nagkita silang lihim. Pinangakuan niya pala ang kabit na magdi-divorce na silang mag-asawa pero sa ngayon wala muna dapat makakita sa kanila lalo na ngayon. Pero nangangati na ang kipay ni Inday kaya gusto niya nang ipakamot kay Nick. Flashback, namatay na ang mama ni Nick sa cancer. Naging parausan niya na lang si Amy at tuwing bembang na lang siya naaalala ni Nick. May masamang kutob man si Amy pero pinipilit niyang isalba ang relasyon nila para magkaroon siya ng pakinabang sa bahay. Gusto niya na sanang magka-baby para meron na siyang pagkaabalahan. Pero hindi daw ito ang tamang oras, sabi ni Nick. Hanggang sa nag-away sila at sa init ng pagtatalo na itulak ni Nick ang asawa at nahandusay sa sahig. I am right. Simula noon ay natatakot na si Amy sa sariling asawa na kayang-kaya niya pala siyang saktan. Natuklasan naman ng mga detective na pumunta pala minsan si Amy sa isang tindahan para bumili ng baril. Alam na din ni Amy na gusto ni Nick ng divorce pero nagtitiis lang din siya dahil siya ang pinagkukunan ni Nick ng pera. Naging paranoid na siya at naiisip ang kanyang kaligtasan at naisip na makakatulog siya ng payapa kung may baril siyang nakahanda. Babarilin niya ang sino mang nanonood na hindi nakasubscribe. Inabutan na ng umaga ang kabit ni Nick sa bahay ni Margot at bumangon agad sila para hindi mahuli. Buti na lang, walang nakakita. Pero galit na palang naghihintay si Margot sa likod nila. Nang gigigil ito dahil sa pagsisinungaling ni Nick at lalo nang nalaman niyang dating estudyante niya pala si Andy. Umamin na si Nick kung gaano na siya katagal nagtitiis sa pagkokontrol at pagmamaliit sa kanya ng asawa niya sa loob ng makabang panahon. Kaya naghanap na siya ng ibang kalinga. Sinabi ni Margot na todas na siya kung malaman ito ng iba at ipinamukha sa kanya na sirang-sira na nga ang imahe niya sa madla. Pati ang picture ng haliparot. Isang attorney na si Tanner ang nagtatanggol sa kanya sa TV na isang kilalang defense attorney ng mga lalaking tulad niya. Pinayuhan siya ni Margot na kumuha ng ganyang klaseng abogado. Nang gabi, nagsalita si Nick sa isang volunteer event. Sinabi niyang inosente siya at mahal niya ang asawa niya. Hindi natuwa ang kabit niya sa audience. Nagustuhan ng mga tao ang talumpati niya. Nang biglang nagskandalo si Marites at binunyag na tinatago ni Nick sa otoridad ang pagbubuntis ni Amy. Agad siyang dinumog ng mga press kaya tumakbo si Nick papunta sa kotse ng pulis. Naiintriga na si Rhonda. Nagpakita ng mga larawan na magkaibigan pala talaga ang asawa niya at si Marites. Pero walang alam si Nick sa pagbubuntis. Duda rin si Rhonda na inayos lang ang crime scene. Kung talagang nagkagulo sa sala, dapat nahulog din ang mga picture frames. Natuklasan ng investigasyon na maraming dugo ni Amy sa kusina na nilinisan lang. Hinala ni Rhonda ay homicide ito. Kulang na lang ay ang katawan. Alanganin na ang sitwasyon ni Nick. Dagdag pa ni Rhonda na ginamit lang ni Nick ang pera ni Amy para bumili ng napakaraming luho at ginamit sa bill na itinatanggi niya. Natuklasan pa ang insurance ni Amy na pinalobo ni Nick ng 74 million at nakumpirmang buntis nga si Amy. Napupuno na si Nick kaya ayaw niya nang makipag-usap sa kanila nang walang abogado. Gusto ni Margot na malaman ng totoo para matulungan niya si Nick. Sinabi ni Nick na nagulat din siya sa balita ng pagbubuntis. Kasi sa una, ayaw nga talaga ni Amy na magkaanak. May patunay pa siya na pumunta sila sa fertility clinic pero binasura lang ni Amy. Bumalik si Rhonda sa bahay ng papa ni Nick at naghahanap ng katawan. Sa loob ng pugon, hanap nila ang nasunog na diary ni Amy. Samantala, sinusubukan ni Nick na hulaan ang ikatlong clue at pumunta sa woodshed ni Margot. At doon niya nakita ang
ang lahat ng biniling mga gamit sa bill na sinabi ng pulis. May regalo pa lang naghihintay galing kay Amy. July 5 ulit ang umaga ng pagkawala ni Amy. Siya mismo pala ang naglano ng lahat. Para kay Amy, pinatay na siya ni Nick matagal na. Hindi pisikal, kundi sa pamamagitan ng pagiging tamad niya, pagsisinungaling, pangangaliwa at pagkait sa kanyang kalayaan at pera. At dapat siyang mabulok sa kulungan. Masusi niyang inihanda ang lahat. Bumili siya ng kung ano-ano, nagpanggap siyang buntis sa tulong ng walang kamalay-malay na marites, inayos ang crime scene na may konting pagkakamali para magkaroon ng duda, ginamit ang sariling dugo para magmuka itong homicide, nag-imbento ng mga kwento tungkol sa kanilang marahas na relasyon at sinulat sa diary, at iniwan ang diary para mahanap ng mga pulis. At syempre, tinulad sa tradisyon na anniversary treasure hunt. Ang katotohanan, nagpapanggap lang siyang ayos lang ang lahat, pero hindi niya na matiis, lalo na nang malaman niya ang tungkol sa kabit niya. Hindi niya papayagan si Nick na sirain lang siya at maging masaya. Habang binubuksan ni Nick ang regalo, binasa ni Margot ang sulat na iniwan ni Amy at naunawaan na nila ang lahat. Ibig sabihin, gusto ni Amy na mabulok si Nick sa kulungan hanggang mamatay, at sinisigurado ni Amy na wala siyang alibay. Mahusay. Unang araw ng pagkawala niya, nagmotel siya sa malayo at nagpasarap sa pool gamit ang pekeng pagkatao. July 9, pumunta na si Nick kay Attorney Tanner. Namangha si Tanner nang malaman ang lahat ng nangyari. Pero tutulungan niya si Nick. Pinapayuhan niya itong maghanap muna ng taong pininsala din ni Amy noon para sirain ang imahe ni Amy sa madla. Nagtagpo sila sa bar. Sinabi ni Tommy na hinatulan siya ng guilty sa sexual assault kahit inosente siya dahil plinano ni Amy ang lahat para maghiganti. Sinira ni Amy ang buhay niya at ngayon ay hindi na siya makakuha pa ng kahit anong trabaho. Sa gabing yon, nagkaroon ng kaibigan si Amy sa motel, si Grita. Napanood nila ang balita tungkol sa kanya. Hindi maganda ang pagtingin ni Grita sa imahe ni Amy. Nainsulto si Amy kaya dinuraan ang inumin ni Grita. Huling sinabi ng host ay may death penalty naman ang naghihintay sa kanya. Samantala, sunod na hinanap ni Nick ang bahay ni Desi, pero tumanggi si Desi na tumulong sa kaso niya. July 10, 5 araw ng paghahanap, pinagbawalan ng pulis ang pagpasok. Ang tanong ni Tanner, ano kaya ang nakita nila sa bahay ng ama ni Nick? Siguradong masamang sitwasyon ito para kay Nick. Pinayuhan siya ni attorney na aminin na lang ni Nick sa madla ang tungkol sa kabit niya, ang pagkakamali niya, bago pa kumanta si Andy para makuha niya ang simpatsya ng mga tao. Samantala, naglalaro si Amy kasama si Grita at ang boyfriend nito. Sa sobrang saya ay nalaglag ang bag ng pera niya sa paglalaro. Nagduda sila Grita. Sabi mo wala kang kapera-pera. Ano yung tinatago mo? Wala ito. Kinabukasan, balak na sana niyang umalis, pero sinalubong siya nila Grita at alam nilang may tinatago siya. Hindi sila tanga. Nananakot pa si Amy. Natatawag siya ng pulis, pero hindi uubra dahil halatang nagtatago siya sa tunay niyang pagkatao. Pinatumba siya at kinuha ang lahat ng pera niya. Nasira tuloy ang mga susunod niya pang plano. July 12, inihahanda na ni Tanner si Nick para sa interview. Kailangang magmukhang tapat at mapagkakatiwalaan si Nick sa harap ng kamera. Samantala, wala nang mapupuntahan si Amy, kaya tinawagan niya na si Desi. Sinimulan niya na itong manipulahin. Nagsinungaling tungkol sa sanggol na dahilan ng paglayas niya at sa pagtitiis niya kay Nick. Naniniwala naman si Desi sa lahat dahil may gusto pa rin siya kay Amy. Nabanggit pa ni Desi na binisita siya ni Nick, pero tumanggi siya. Inalok niya si Amy na tumira muna sa kanyang lake house at pumayag naman si Amy. Magsisimula na ang interview ni Nick, pero naunahan na sila ni Andy na binulgar na ang pangangaliwa niya. Nasabi ni Tanner na alanganin na kahit mag-interview pa, pero tiwala si Nick at nagpumilit na ituloy pa rin ang interview. Pumayag ang host at sinimulan na nila ang shooting at namangha sila sa kinalabasan. Sa lake house ni Desi, sinigurado niyang komportable at ligtas si Amy at pinakita pa ang bawat CCTV sa bawat sulok ng bahay. Medyo alanganin si Amy dahil parang hawak na siya ni Desi. Gusto niyang masubaybayan ang nangyayari. July 13, inere na ang salaysay ni Nick ng pag-amin niya sa lahat ng pagkukulang niya sa asawa. Naging pabaya siya at alam niyang buhay pa ang kanyang asawa at nangakong babawi siya basta umuwi lang si Amy sa kanya at mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Napanood ito ng lahat, pati nila Amy, at hindi may pagkakailang natuwa siya. Nagseselos naman si Desi kaya tinigil na nila. Nagustuhan din ng mga tao ang sinseridad ni Nick. Yun nga lang, pumunta na sila Ronda sa woodshed ni Margot. Nagulat sa
ebidensyang tinatago nila Nick kaya dinala sila sa presinto. Si Desi naman ay nasasabik na dahil makakasama ng habang buhay si Amy pero ginagamit lang pala siya ni Amy. Sa presinto, napupuno na si Nick sa pulis. Dumating na si Tanner at siniguradong hindi siya maaresto nang walang nakikitang katawan. Inilahad na ang regalo ni Amy, ang peking diary at nakakita pa ng bakal na ginamit sa pagkamatay ni Amy. Sapat na ebidensya para arestuhin si Nick kaya wala nang nagawa si Tanner. July 26, 21 days na ang lumipas. Nagsasama ng masaya ang dalawa sa lake house. Magaling ang pagpapanggap ni Amy at bago pa umalis, hinalikan niya si Desi at kinagat na nagpadugo sa labi niya. Nang makaalis si Desi, gumawa na naman siya ng eksena na nagdurugo daw ang puday niya. Samantala, napalabas pansamantala si Nick sa kulungan at haharap na sa korte. August 3, parehong plano ni Amy tulad ng ginawa niya ng una. Nagmarka sa mga pulso niya para sabihing tinali siya. Saka hinanda ang senaryo. Nang dumating si Desi, inakit-akit niya lang, naghubaran at sa gitna ng bembangan, nilaslas ang liig nito. Perfect rape scene. Kinaumagahan, nagising si Nick at nagulat nang lumabas siya at duguang nakauwi si Amy at magaling na ginampanan ang pagiging perpektong biktima. Sa ospital, sinuri ng doktor ang pepe niya at natuklasan ang mga tanda ng pang-aabuso. Kinausap ni Rhonda si Nick. Malinaw na ngayon kung sino ang tunay na biktima. Kwento ni Amy ang mga gawa-gawa niyang kwento sa mga FBI agents na dinukot daw siya ni Desi. Duda si Rhonda sa mga kwento niya pero hindi na siya umangal. Nginitian na lang siya ni Amy. Para kay Nick, simula pa lang ito ng bagong problema. Umuwi na ang mag-asawa, instant artista agad si Amy na sinusubaybayan ng lahat. Tapos na ang paghahanap pero desperado si Nick na malaman ang tunay na nangyari at mahayag ang kasinungalingan niya sa lahat. Duda rin si Amy na i-record ang sasabihin niya kaya nakahubad dapat silang mag-usap sa shower. Nalaman ni Nick na pumatay ng tao si Amy at gusto niya na siyang iwan pero nagbanta si Amy na mawawala ang reputasyon mo at siguradong masisira ka kung iiwan mo ako. Bago matulog, nalaman pa niyang hindi talaga siya nagbuntis. August 9, nagpaplano si Nick papaano maikukulong si Amy. Nagbiro si Tanner na sayang naman, gawin nyo na lang na drama show para mapagkakitaan pa. Napanood nila si Amy sa TV at humaanga sila sa husay niyang magsinungaling. Wala nang kawala si Nick at wala nang magagawa si Rhonda dahil isinara na ng FBI ang kaso. September 9, 5 weeks na silang magkasama. Hindi pa rin makatulog si Nick ng maayos sa gabi at hindi pa rin nawawala ang mga reporter sa labas. Siya na ang may pangamba kay Amy. Sa huli, naghahanda na si Nick para sa susunod na interview. Tinawag siya ni Amy para sa almusal at nagpractice sila ng mga isasagot nilang magkasama. Dumating na ang TV host sa bahay nila. Bago magsimula, pinakita ni Amy ang isang positive pregnancy test. Nagulat si Nick dahil hindi naman sila nagkantunan at balak niya nang iwan si Amy. Tinakot siya ni Amy na kung ganon ay kamumuhiin ka ng sarili mong anak at ng lahat habang buhay. Inuntog niya si Amy sa dingding sa galit dahil hindi niya nakilala kung sino siya. Sinabi ni Amy na ako ang pinakasalan mo, ang babaeng kayang pumatay para sa iyo. Bihira lang ang makakapagsabi nun. Sa interview, sunod-sunuran lang si Nick at inanunsyong magiging magulang na sila. Anong natutunan mo sa pelikulang ito? I-comment mo nga ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.